Okay, wala nang magturo. Okay, so you are 45 in the class. So ang ating agenda ngayon ay we will discuss the course syllabus. The second part ay mag-groupings tayo for your research. Okay? And then the last part ay magbibigay ako ng mga possible topics. Okay, so makinig lang kayo. Maging attentive lang kayo kasi mamaya magra-raffle tayo ng topic. Pagka kayo'y patulog-tulog dyan, ay baka hindi ka makakuha ng topic. Okay. So, this is ME Project Study 1 and this is ME 422, yung course code natin. Dapat you are done with research methods and 416. And this is considered as a professional course. Sa ating curriculum, professional course ito. At pwede lang magturo dito is a graduate of Master of Engineering or Master in Mechanical Engineering, a professional mechanical engineer. So hindi ito pwedeng basta ituro ng mga hindi graduate ng master's degree in mechanical engineering or professional mechanical engineer. Okay? So, this is 3 hours lab ang credit nito kasi 1 unit lang and this is laboratory ang ating ano. Okay? So, the course rationale, okay, and description. This course serves as a capstone project where students have the opportunity to perform research project within the field of mechanical engineering. Okay, so ibig sabihin, you are going to come up a research project within our discipline. You know, mechanical engineering is a fertile ground for research. The mechanical engineering field is a fertile ground for research. Ibig sabihin, you can generate many research topics in our discipline. No? Hindi nyo pwedeng sabihin na, naku, wala na naman ho kaming maisip na topic. Napakarami na ho nang nagawa. Lahat na ho ay nagawa. No? Wala na ho akong maisip. Still, no, there are many topics you can generate from our field. Okay? So this emphasizes both the design process and the delivery of a successful engineered, tested, and validated outcome. So whether it is a prototype, is a product development, it's an experimental research, it's a simulation research, so meron kang output. Miguel, ba't ikaw ay malikot dyan? Ano kang ginagawa mo? Ikaw ay nasaan? At ikaw ay akamot-kamot, paibo-ibo, nasaan ka ga? Sumisikip So po pag kasi yung na-attend space. ay... Ha? Ano? Sumisikip po yung space sa table ko po. Oh, abay ikaw ay malikot at ayaw kang maging attentive lang. Ay, kitang-kita kita din pag ang gayaan ka. Parang kung anong iyong ginagawa dyan, ikaw yata ay may ibang agenda. Pagka kayo ay a-attend ng klase ko, gusto ko ay attentive kayo. Hindi yung kung ano, hindi yung kayo ay paibuoy-ibo yan, nakakaabala. So, ngayon, kayo ay may output dito. Yun nga, engineered, ibig sabihin, tested and validated outcome. Hindi pwedeng basta na lang ginawa. Let's say, for example, a prototype, no? A simulation results, a software, no? Or let's say a product, no? Product output through experiments. So those are the things that you can derive from your research. Now take note, research, no, should have a product output or may output siya, no. So kung siya man ay ang output
input mo ay prototype, then it should be tested. It should be properly designed and developed, kaya engineered. No? Hindi pwedeng basta lang kayo magpapagawa sa mga fabrication yard na hindi naman talaga marunong gumawa. Yan ngayon ang nagiging problem. Yan ngayon ang nagiging problems ng mga nagtitisis. No? Magbabayad sila ng mahal sa mga fabricators, pero at the end of the day, hindi naman functional, hindi naman gumana yung kanilang prototype. Kaya uulitin, no? Pag nag-performance testing with the panel of examiners, i-reject ng panel. Kasi hindi sila pumili ng tamang fabricators. As much as possible, pwedeng kayo yung gumawa ng inyong mga prototype. No, meron din namang mga maaayos na fabricators. So careful of selecting your fabricators. No, kasi sabi nga natin, it should be delivery of a successful engineered, tested and validated outcome. No, that is your research. No, that is what is expected from your research. No, hindi pwedeng basta na ang research. Okay? Basta na ginawa, basta na nag-test, puro magic yung test results, etc. Hindi pwede. So, during this project study 1, no, kasi meron pang project study 2, the student teams gain understanding of the project scope. Dapat alam ninyo yung magiging scope ng inyong project. No, you will be working as a team, kaya nga may groupings tayo later. No? Magpo-formulate kayo ng engineering specifications. You develop conceptual solutions and design, and you go through a concept analysis and selection process, carry out the necessary engineering analysis, and arrive at the final proposed project complete with detailed requirements of a project proposal. No? So magde-design kayo talaga dito if you wanted to come up with design and development, design and simulation. So magde-design kayo. Kaya part ng inyong engineering analysis. No? The project proposal will be presented to a panel of experts, professionals who provide assessment and critique, and the student team submits a final report at the close of the semester. Yan. So yan yung ine-expect natin from your course. Hindi lang basta kagawa kayo ng research proposal. Yan ay i-defense ninyo before the panel of examiners. And then, you are going to prepare the final report. Magre-revise kayo, depende sa suggestions, depende sa comments ng inyong panel of examiners. You will be given your advisor. No? Bibigyan kayo ng mga respective advisors ninyo who will guide you in the process of your research. No? So, yung advisor ninyo ngayon, yun ay throughout hanggang project study 2. Hindi pwedeng magpalit ng advisor. No? Kung halimbawa, valid lang yung reasons yun, that is acceptable. Pero kung narito rin lang ang inyong advisor, connected pa sa university, hindi pwedeng basta magpalit. No, merong in the past, papunta sa, sir, pwede ka ho kaming magpalit ng advisor. Kasi ayaw ho namin doon at lagi na ho hindi kami ine-entertain at lagi na ho busy. Hindi pwede. Kasi nakiusap lang din kayo doon sa mga yun. No, meron din namang ayaw na ng advisor. Ay, ayaw ko na sa grupong yan. Napaka mga tamad. No? Minsan lang magparamdam sa akin. So, hindi rin ninyo pwede yung anuhin. Hindi nyo pwedeng persahin ang mga faculty na mag-advise sa inyo kung ayaw. I will assign you your advisor if you approach to them at kayo in-accept, then well and good. Kung hindi, pasensyahan, we have to look another advisor. Sabi ko, ayaw ko diyan kay Miguel, at masyado yung malikot sa klase, ay bahala na siya. Maghanap siya ng advisor doon sa Westmead. So, hindi pwede kayong mamili ng advisor o hindi kayo pwedeng mag-reject ng advisor.
Pero pwede kayong i-reject namin. Ayaw ko dyan. Patamad-tamad dyan. So, ngayon, kung kayo ay may advisor, edi kayo ay makikipag-communicate regularly with your advisor para kayo magkasundo. Hindi yung nagsimula ka ng magpa-advise sa iyong advisor, no? Simula ng semester, after 100 years, saka ka na bumalik. No? After 100 years, ganyan ang mga estudyante. No? Bibigyan ng advisor, magpapapirma, then after 100 years, saka na magpapakita. So, hindi pwedeng ganun. Okay? So, we will meet 3 hours per week. No? At ito yung mga assessment natin. Siyempre, may logbook yan. Ang logbook ninyo is comprised of 10%. No? At yan ay dapat ay pirmado ng iyong advisor. Meron tayong student progress report form na pinipilapan ninyo every time you go to your advisor. Every time you have your consultation with your advisor. Hindi pwede kayong mag-consult na wala kayong dalang papipirmahan. Kasi nakalagay doon yung mga pinag-usapan ninyo, ano yung mga kinonsult ninyo, sa susunod na meeting, ano yung plano ninyo, etc. No? So, ibig sabihin, pwede ka lang mag-consult sa iyong advisor if you have already your topic. Pwede kang mag-consult sa iyong advisor if you are accepted na ikaw ay maging advising. Pero kung halimbawa sa unang approach mo, sinasabi ng iyong advisor, ay ayaw kong mag-advise ngayon at ako ay busy. So, hindi ka na pwedeng lumapit ulit. No, papalitan natin ang advisor mo. Okay? Hindi natin pwedeng i-force ang isang faculty na ayaw mag-advise kasi ito ay voluntary lang. No? Voluntary lang. Kung walang mag-advise sa inyo at the end of the semester dahil wala nang available, ay hindi natin pwedeng persahin. So, dapat kayo ay magbait para kayo tanggapin ng inyong advisor. No, may mga kaya tinatakwil ng advisor, merong alam namang nagkaklase, nag-o-online class, lalapitan, no, aabalahin. No, hindi pwede. Kung kayo mag-a-approach sa inyong yung nasa tamang oras, merong consultation time, no? Kita ninyong nakapost halimbawa dito sa may pinto, doon lang kayo pupunta. Hindi yung kung kailan na lang ninyo magusto at maisipan. Okay? So kung kayo ay mag-a-approach, dapat ay maging magalang kayo. Sir, magandang hapon po. Kami po ay sections MA3207 po. Kami po ay under ni Sir A. Kami po ang nai-assign na advisor sa amin. Pwede ka po kaming magpa-consult ngayon sa inyo. Hindi yung iaaro mo agad ang papel. Hindi wala ka man lamang pasabi kung sino ka baga. So, magiging magalang pag mag-a-approach. Hindi pwede yung alam mong naggagawa ng exam, alam mong nagkaklase, no? Aabalahin mo. No, ako kagaya ko. Minsan nagkaklase ako sa room. Pagkalabas ko ng room, may kibat akong laptop. May mga kung ano-ano akong dala, may projector, may eraser. Sasalubungin ako, sir, pwede ka hong magpapirma, pwede ka hong mag-submit. Na, alam namang ako'y wala ng lahat ng kamay ko, pati kilikili, may kilik. Ay di, sasabihin ko, akin na. Sige, isubo mo din sa akin, isasubmit mo sa akin, akin na. Pwede gayaan, pag magsasubmit, sir, pwede ka hong mag-submit, akin na. Kagayan ako. Yan ang mga estudyanteng walang galang. No, naakyat ka ng hagdan, may kibat kang bag, may laptop bag ka. Sasalubin, sir, pwede ka hong magpapirma, pwede ka hong mag-submit. Madadapa na ako sa hagdan. Yan ang mga estudyanteng walang galang. No,
nakita ka sa SM. Sir, pwede ka magpapirma ng aming Abay, intay muna utoy. Nasa palengke ka, may bit-bit kang tulingan. Sir, pwede ka mag-submit. Aba, intay muna utoy. Ako may bit-bit na isda baka ikaw ay maano ka. So, tsempo ha. Yan ang mga observation ko sa mga estudyante. Biglang susugod din ako'y nagkaklase, halimbawa. Sir, pwede ka mag-submit. Pwede ka utoy, ako'y may klase. So, magiging kayong magalang. Hindi ibig sabihin na kayo ay binigyan ng advisor ay you can take advantage yung mga ganong So, itatiming ninyo yung pagpunta, yung pakikipag-usap. You should be courteous enough, respectful para kayo ay i-entertain. Yan. So, logbook. Yan ang una. Pag wala kang logbook, wala kang 10%. Pag wala kang topic, wala kang i-consult sa advisor, wala kang logbook. Siyam na logbook ang inyong isasubmit throughout the semester. At yan ay magsisimula next week. Week 3. Week 3, Week 5, Week 7, Week 9, lahat ng ad-weeks, magsasubmit kayo. Kasi yan ang inyong face-to-face. Then assignment. Doon sa inyong lecture notes na ibibigay ko, may mga task kayo doon gagawin. At yun ang assignment ninyo. No, may task number 1, task number 2, task number 3, so on and so forth. 20% yun. Research proposal, ito yung magiging output ninyo, 30%. May oral presentation ka, 30%. At meron kang peer assessment, 10%. No, ibig sabihin, yung kagrupo mo, mamarkahan mo at the end of the semester. No? Anuhan mo kung nag-contribute pa ga. No? So, dapat, each member of the group should have a significant contribution, no? Should have a significant contribution to your research. Gets? Hindi pwede na kayo ay walang contribution, pero kasama ang pangalan ninyo. Okay? So, this course will be delivered through blended teaching and learning on research components and a student's presentation. Kasi in the end, meron din tayong mga critiquing na gagawin sa klase natin. Pagkikritik ng context ng chapter 1, paggagawa ng introduction, paggagawa ng objectives, pagsusulat ng literature review, paggagawa ng research methodology, things like that. So you will be doing some sort of presentation in the class para sa critiquing. Coordination with respective advisors will also be conducted to ensure smooth advising and monitoring of students. No? So, nakikita ganin nyo itong screen ko. Nakikita ninyo ito. Yes po, sir. Of course, will be assessed through assignments, oral presentation, written report, plagiarism check, and peer assessment. So, take note, kailangan ay ma-check yung plagiarism. No, baka na-plagiarize lang yung inyong mga isasubmit. So, dapat tuturuan ko kayo on how to do proper referencing to avoid plagiarism. So, meron tayong software na ginagamit para sa ating plagiarism, no? So, anti-plagiarism check, which is called as Turnitin software. Okay, meron tayong subscription dyan at lahat ng research natin should be checked by this software. Okay? So, upon completion of this course, ito yung mga intended learning outcomes natin. You should know how to formulate research project objectives. Yan. So, part ito ng ating chapter 1, objectives of the study. Okay? So, mag-formulate
kayo ng mga research objectives. Conduct critical literature review, no? In order to augment the understanding of your topic, dapat mag-undergo ka ng critical literature review. Hindi pwedeng isang literature lang ang iyong inilagay sa iyong report. Hindi pwedeng sa iyong review of literature ay isang source lang ng research ang iyong ginamit, no? So you use varied academic sources. Pwedeng mag-consult kayo sa mga books, either printed and non-print materials, yung mga past studies, mga researches taken from the online journals, etc. So sobrang dami dapat ng iyong gagamiting materials para maging credible yung iyong research. Yung credibility, no, acceptability, and reliability of your research depending on the number of academic sources that you have used in your research. No? And then, of course, develop appropriate research methodology, design of investigation, and study according to different scientific approaches. Take note that research is a scientific investigation. I repeat, research is a scientific investigation. Hindi lang ito basta-basta lang ginagawa without any scientific approach. So the very purpose of establishing your research methodology is for you to guide on how you are going to gather data. No? So meron tayong portion na data gathering, no? Interpretation of results. So dapat dun sa data gathering mo, kung paano ka mag-gather ng data, dapat siya ay scientific approach or scientific methods. Okay? So yun lahat ang sasagot. The methodology that you are going to craft should be based on the objectives of the study. Everything that you are going to highlight in your research objectives as research variables should have a corresponding research methodology. Halimbawa, you wanted to evaluate your production yield. Oh, paano mo siya i-evaluate scientifically? No? I-measure mo ba? Magagawa ka pa ng experiment? Itetest mo ba using your prototype? Isa-simulate mo ba? So, yan yung mga pwede mong gamitin. Okay? Actual performance testing, etc. Okay? So, those are appropriate research methodology depending on your research variable. Okay? You write a research proposal in accordance with research guidelines. So, may research guidelines tayo. Sa next meeting, pagpasok ninyo, you bring your laptop. Kasi tuturuan ko kayo on how you are going to write your research proposal using the standard format. You bring your laptop. No? Hindi na pwede yung manghihiram kayo ng mga soft copy ng mga previous research at yun ang i-edit ninyo. Ayaw ko noon. Okay? Hindi ako na-accept noon. Gusto ko ay pagka kayo nag-submit sa akin, yun ay kayo ay gumawa ng inyo. No? Na kayo ay pagka naggawa ng inyong write-ups, nag-open kayo ng blank template sa Word. No, hindi yung ang inopen ninyo, yung previous soft copy ng mga research. At yun ang inyong lalagyan ng inyong pangalan. Okay, so next meeting, you bring your laptop. Tuturuan ko kayo on how you are going to write your research proposal in a proper and standard format. Okay? So you practice ethical responsibility
in writing the research proposal. So dapat kung kayo ay gagawa ng research, dapat ma-observe yung ethical responsibility, and that is one thing na dapat makita natin. Yun nga, sabi natin, you avoid copying. You avoid copy and paste. That is academic dishonesty. No, in research, all materials that are not yours should be properly cited and referenced. No, ibig sabihin, you acknowledge the author. Yung opinion na yun ay kinuha mo lang, kinapture mo dun sa isang research, wag mong angkinin. Bawal angkinin. Instead, you do some citation, you do some referencing. Gets. So yan ay part ng ethical responsibility. Develop complete research proposal based on approved topic. So magpo-propose kayo ng topic, a-approvean ko, maggagawa kayo ng research proposal. At pag natapos ang research proposal, you are going to present this before the panel of experts. Yan yung huling intended learning outcomes. Dapat ay kayo ay makapag-defense. 30% ang oral defense. Kaya pag hindi naka-defense, mahirap-hirap nang makapasa. Pag walang research proposal, lalo nang hindi talaga makakapasa. Kaya maraming nagre-repeat ng Project 1 kasi natatapos ang semester, walang isinasubmit kahit ano. Hindi nagpaparamdam. Pagtanong ninyo, mga ME, kaya inaabot ng 5 taon, 6 na taon, 7 taon, 8 taon, kasi because of thesis ng project study. Diba? Because of the project study. Kasi tamad. No? Dito sa project study 1 pa, tinatamad ng umaten. No, tinatamad ng makinig. Tinatamad ng gumawa. Gusto mangopya na lamang. Okay. So, hindi pwedeng gano'n. Then, kayo'y magseryoso na. No? You take this course seriously so that at the end of the semester, you should be able to comply with all the requirements. So, ito yung distribution natin ng ating course assessment, no, with the intended learning outcomes. So, very important ito. No? Then, meron tayong mga institutional graduate attributes, no? Knowledge, competence, creativity and innovation, critical and system thinking, communication, lifelong learning, leadership, teamwork and interpersonal skills, global outlook, and social and national responsibility. Yan. Kasi at the end of the semester, itatanong sa inyo dun sa performance evaluation ng faculty. Did your faculty discuss the course syllabus? Ilalagay pa ng estudyante, no. Samantalang diniscuss mo ng kompletong-kompleto at very comprehensive. Kasi hindi nga nakinig kung anong ginagawa at hindi alam na ito pala yung syllabus. Ito yung syllabus na tinutukoy. Pag ako may nakita sa inyong nag-ano ng yes, naglagay doon ng no, ititrace ko talaga. At babawiin ko inyong marka. No? Kasi ako ay nag-discuss. Yan ay in-screenshot ko pa. Oh, nakalagay ang date at nakalagay ang oras na ako'y nag-discuss ng syllabus. No? Pagka kayo ay kayo ay naggawa pa ng inyong drama na hindi ko kayo diniscuss, no? Ay hindi na ako napayag.
no? Kayo ay ipapupulis ko na, no? Ganyan ang mga estudyante ko in the past. Never akong nag nag-escape from discussing the syllabus. During first meeting, I discussed it thoroughly. Pero at the end of the day, lagi na lang sasabihin hindi nag-discuss. No? Lagi na lang hindi nag-discuss. Hmm? Yan. Ay, nakalagay kayo dito. Ha, evidence yan. May date ngayon. Oh, sinasabi ko sa inyo. Ha? Nakalagay sa inyo, nakalagay sa ating na kayo ay umattend ng discussion ng syllabus. Pag kayo naglagay doon ng no, siya. Okay. Next. Student outcomes, yan, discipline knowledge, investigation, design, development of solution, leadership and teamwork, problem analysis, ethics and professionalism, communication, environment and sustainability, lifelong learning, engineer and society. Okay? So yan, lahat yan ay mga pwede nating ma-attain in this course. Modern tool usage, project management and finance, social and national responsibility. Okay? So usually ito, ethics and professionalism, leadership and teamwork kasi you will be working as a team, design and development of solutions. So yan, investigation. So yan yung mga student outcomes nating ina-address. Another thing is that we have CDIO skills. Ito yung conceive, designing, implementing, and operate. No? So, disciplinary knowledge, personal and professional skills, interpersonal skills, teamwork and communication, conceiving, designing, implementing, and operating system. Then we have SDG, envisioning, critical thinking and reflection, systemic thinking, building partnership and participation in decision making. So these are the SDG skills that need to be realized after the end of this course. Yan. So ang ating grade, no, dapat nasa average ka ng 70 to 75 to 77 para magka-grade ka ng 3. Below 70, ikaw ay failure, no? So, students who got a computed grade, no, to 74 will be given appropriate remedial activity. Kung hindi ka halimbawa naka-fall doon, hindi may remedial activity. Pero usually, kaya ikaw ay mai-incomplete dito, hindi dahil to 70 to 74. Ikaw ay hindi nag-submit, ikaw ay hindi nag-defense, no? Pwede rin kitang ihulog, no? Pag wala kang isinabmit ko na kulang-kulang ang iyong mga report, logbook, etc., wala kang topic, wala kang defense, pwede kitang ihulog. Naintindihan ha? May mga estudyante from time to time lipat ng section. Feeling baga, pag lumipat sa ibang course, makakapasa kahit walang ginawa at walang isinabmit. Hindi. Pare-pareho lang ang requirement dito. Yun ang tatandaan ninyo. Kahit saan kayong teacher pumunta, kahit kayo maghanap ng ibang teacher, pare-pareho lang ang standard. No? Yan. Class policy. So, attend ng klase lagi, makikinig pag online. Pag week, meron tayong face-to-face na schedule. Next week, face-to-face tayo. No? Academic dishonesty, yan nga, you avoid plagiarism, and then magdadrop ka hanggang midterm lang. No? Yan. So ito yung ating first topic, referencing and plagiarism, APA and Harvard referencing guidelines. No? So itong mga material na ito ibibigay ko sa inyo. No? Ibibigay ko sa inyo yung lecture notes at susundan ninyo habang tayo magdi-discuss next week. Chapter 2 is focused on the preparation of introduction, background of the study,
statement of the problem, project objectives, scope, and delimitation. Then meron tayong assignment number 1, no? Submission ng chapter 1, presentation and critiquing, no? Meeting with the advisor. Yan. Yan. Chapter 2, conceptual literature, related literature, and synthesis. Yan. Chapter 3, research methodology. Chapter 4, completion ng research proposal. Chapters 1 to 3, oral proposal defense. So nakalagay dito kung ano yung week natin, i-accomplish ito. And then ito yung mga student outcomes na dapat i-address natin. Okay. Yan. So take note of the logbook. Week 3 magsasubmit 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, and 18. Yan. Assignment 4, 6, 8. Yan. Research proposal 11, isasubmit na. Kasi oral presentation will start at week 14 hanggang week 17. Peer assessment week 16. Yan. Week 18, yan ay submission na ng grades. So dapat ma-comply ninyo as early as possible yung lahat ng mga for submission and revision of your research proposal. Yan. So lahat yan nakamap sa atin at ito yung ating course syllabus. Okay. So ang second part ng ating discussion ngayon should be on the groupings, no? I-group ko kayo para kayo ay may kanya-kanyang grupo. Ang isang grupo ay dapat ay maximum of 5 members. Pwede rin namang solo. Kung gusto ninyo solo, kung ayaw ninyo may kasama, pwede rin, no? So ngayon, mag-groupings. Kung gusto ninyo, kayo ang pumili ng inyong kagrupo kung saan kayo masaya, no? Then ilalagay ninyo din sa inyong stream, itatype ninyo. Halimbawa, group 1. Oh, sino ang iyong ilalagay ninyo dito sa stream ng inyong Google Classroom. Oh, group 1. Oh, group 2, group 3, ilalagay ninyo dito. Ha? Para kayo ay may groupings. Okay? Naintindihan baga? And then after that, pag may groupings na kayo, no, group 1, group 2, group 3, group 4, kasi 45 kayo ay dapat ay siyam na grupo. No, na tigli 5. O, meron pa rin hindi na-attend. Talagang may pasaway pa rin nga. Mayroong hindi na-attend. Kasi 45 lang ang nasa kasama pa ako. Sir, excuse po. Sir, yung dalawa pong absent, yung isa po si Adonai, dinala po sa ospital. Tas yung isa naman po si Sebastian, may removals daw po kay Ma'am Donna, pero nag-email daw po sa inyo. So dito lahat ang ating announcement. Ayaw ko ng GC. No? Sino kayong nag-email sa akin kung gagawa ng GC? Ayaw ko ng GC. Hindi ako nag-a-accept na yung mga GC niyan dahil kahit hating gabi, ako'y tulog na may magtatanong. No? Kung may announcement ako, no, ay doon ko lahat inilalagay sa ating stream ng Google Classroom. Doon niyo basahin. Kung kayo din ay may question, doon din kayo magtanong. No? So yan yung ating official announcement board. Hindi ang GC. Ayaw ko ng GC. No? Another thing, yan. So kung kayo ilalagay ninyo din and then later, bibigyan ko ng mga topic. Magpapaano ako dito. Magpaparaffle ako din ng topic. Kung sino unang makauna, di yun ang kanyang topic. Sige, go. Inyong ayusin, ilagay ninyo kung sino ang inyong gustong kagrupo. Para kayo ay may groupings na. Wala nang lipatan ng groupings. Itong groupings na ito, this would be final. Kaya kayo ang pamimiliin ko. Baka mamaya igrupo ko kayo at matapat sa inyong hindi naman ninyo gusto, ay hindi kayo maging masaya. No?
Yan pa ang naging cause kaya kayo ay magdadrop kasi napagrupo sa iyo ay kaaway mo. Sige. Yan usually ang nagiging problem. Pagka may mga ganyang hindi maganda ang groupings, ay naghihiwa-hiwalay. No? Natatapos ang semester na uubos. No? Kasi hindi magkasundo. Natatapos ang semester, naghihinto yung iba, no, hindi tumutulong, no, kasi hindi feel ang gusto yung crush niya ang kagrupo. No. Dahil pag nag-overnight nga naman ay di tamang waging-wagi, no, iba ang ginagawa, no? Hindi research proposal, no, iba ang binubuo. Oh, kaya gusto ikagrupo yung kanyang crush. Oh, ay hindi pwede. Kailangan ay pagka kayo gagawa ng research proposal, ay meron kayong mabuong research proposal. Sige, gawa kayo ng inyong i-type ninyo. 5-5. At iintayin ko at ako'y magbibigay ng mga topic. No? Kaya sabi ko sa inyo, you attend. May mga topic akong ready din nang kayo ay meron. Lahat ng seksyong hawak ko, binibigyan ko ng topic. No, kung hindi man ngayon lahat makumpleto ang topic, mag-isip muna kayo and then eventually pag ako may mga available topics pa rin ay ipararapol ko rin sa klase para pair. Okay? Sige.
Anong nangyari na? Nakapag-groupings ka kayo? Wala pa. Wala pang nakasulat din. Hanggat hindi kayo nakakapag-groupings, hindi ako magbibigay ng topic.
Oh, anong problema? Oh, groupings, okay na, intay. Titingnan ko muna. Oh, group 1, group 9. Oh, kompleto na ito ha. Yes po. Oh, sige, be ready kayo. Ako'y magpaparapol ng topic. Yan. Oh, sino? Daig kayo ng daig kayo ng ibang section. Hindi ko pa naisulat, meron na agad, Oh, ayaw ninyo nito. Sabihin lang ninyo kung ayaw ninyo ng topic dahil ibibigay ko sa ibang section. O, group 3. O, pakilagay dun sa inyong tapat ng pangalan, sa inyong tapat ng grupo, yung inyong topic. Oh, next. Group 7. Oh, last topic. Okay, open up po ako here. Uy, hintay muna naman. Oh, yan. Last topic. Oh, group 9. Yan, pakilista.
Sa susunod uling meeting, magparapol uli ako, pero continue thinking of your topic kasi yung task number 1, next meeting pala pa ibibigay ko sa inyo yung lecture notes, naroon yung mga task na gagawin ninyo as your assignment. Okay, yan. 3 topic yang ibinigay ko. So group 9 ang nakakuha, group 7 at group 3. Yan. Any question? Yan. Start doing your researching. Magre-research na kayo, lalo na yung may mga topic. Mag-download na kayo ng mga materials para kayo ay maka-start na ng paggagawa. So isulat dito, i-comment ninyo doon sa inyong para alam ko kung sino ang nakakuha ng topic. Any question? May question ba kayo? Paka-screenshot. Para kayo ay may Any question? May question ba? Kung wala na, you can leave the meet, work for your topic, mag-research yung mga 3 may nakakuha ng topic, para next meeting, we will start the ball rolling. Okay, thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po, sir.